Ang gipaabot sa kadaghanan kung doon na ba'y apostolic connection ang Seventh-day Adventist Church, ang tubag naa. Sa unsa nga rason? Buhat 17:2, si San Pablo nagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Episo 2:8, si San Pablo nagtuo sa kaluwasan sa grasya pinaagis pagtuo. 1:1:5:3, si San Juan nagpahinumdom sa pagbantay sa kasuguan sa Dios. Lucas 5:21, si San Lucas nagingon nga ang Dios lamang ang makapasaylo sa sala. Mateo 23:23, si San Mateo nagingon, angay kamo maghatag sa inyong ikapulo. Ang pagpahulay sa adlaw nga Sabado, ang kaluwasan sa grasya pinaagi sa pagtuo, ang pagbantay sa kasuguan, ang pagtuo nga Dios lamang ang makapasaylo sa sala ug ang paghatag sa ikapulo kining tanan mao'y kinabuhi og pagtuo sa mga apostoles ni Kristo. Ug mao usab kini ang pipila sa mga baruganan sa Seventh-day Adventist Church. Ang ikaunom ug ang katapusan, ang Seventh-day Adventist Church dunay biblical connection. Buti pasabot nga ang 28 ka mga doktrina sa SDA Church nagsubay sa tibuok Biblia uban sa lamdag sa Espiritu Santo ug wala nagsukad sa tradisyon ug pagbuo sa simbahan. Busa higalog igsuon ang Seventh-day Adventist Church, dunay divine connection, dunay patriarchal connection, dunay prophetic connection, dunay messianic connection, dunay apostolic connection ug biblical connection. Ang buhat kapitulo 17 bersikulo 2 dili pwedeng mamahimong basihan sa atong mga higala nga mga dili Katoliko, especially ning ato ang gihatagan og reaction karon nga usa ka pastoy sa Seventh-day Adventist. Ngano man tungod kay ang gisulti sa balang kasulatan sumala sa iyang nabatasan. Kung mingon tag sumala siyang nabatasan, buti pasabot naa siya koneksyon dito sa usa ka institusyon nga nag-implement ni anang maong gitawag og adlaw igpapahulay or adlaw nga gitawag og rest day nila or Sabbath day. Og klaro man ang mabasa nato sa balang kasulatan nga kanang maong gathering or kanang maong panagtigom sa kanang nga panahon nagtigom sila sa Jewish synagogue. So buti pasabot kanang nga klase nga Sabbath dili na siya Christian Sabbath kung dili usa na siya kagitawag og Jewish Sabbath. And ang buhat kapitulo 7 bersikulo 2 tin-aw kaayo nga mabasa nato nga ang purpose nila San Pablo sa pag-abto ni anang maong gitawag og sinagoga sa adlaw igpapahulay or sa araw ng Sabat nakiglantugi sila sa mga dili magtutuo. Buti pasabot kanang adlaw nga kung diin adlaw nga igpapahulay, ang purpose nila to preach or to tawag in to convert Jew believers para mahimong gitawag og Kristiyano. Mabato kato ang basahon ang verse 4 ni ana. Nakabig ang mga Hudyo tungod sa ilahang pagpanalipod nga og paghatag pagpamatuod nga ang Ginoong Kristo mao ang Mesiyas. So buot ipasabot kanang maong nagpahulay sa adlaw igpapahulay nagisud ni San Pablo tungod kay iyan ang gitawag og nabatasan dili nila pariha og pagtuo. Kung di nila pariha og pagtuo so dili magamit sa Seventh-day Adventist kini nga mao nga sitas kanang gingon sa pagpahulay sa adlaw nga igpapahulay nga naman tungod sa hinungdan nga ang purpose sa San Pablo dito to convert sa gitawag og mga Sabadista. Unya kana mga Sabadista ang ilang religion Judaism, dili Seventh-day Adventist. Manang may connection ang Seventh-day Adventist sa buhat kapitulo 7 bersikulo 2. Efeso kapitulo 2 bersikulo 8, ito ang simbahang Katolika ni ana og siya ang pinakaunang mitudlo nga maluwasta pinagi sa pagtuo tungod sa grasya. Ang problema ana unsa ko nato pagdawat sa grasya sa kamatayon sa tuang Ginoong Jesucristo. Kanang pasakop tag pundo nga gitukod lang mga Amerikano nga mimbuto lang ni adtong 1863 unya pagkahuman mo ay nagpatuo nga nag-implementar sa balaod sa adlaw igpapahulay. Dili oy, nga naman ang adlaw igpapahulay gipahunong na in the sense sa ilang mga seremonyas naman kay human na naman ipahulay ang perfect nga pagpahulay sa Ginoo human na nahitabo sa diyang gilubong siya didto sa lubnganan sa adlaw igpapahulay. Mo na ang adlaw igsisimba sa mga Kristiyano aron madawat kini maong gitawag og pagtuo tungod sa grasya or pinaagi sa grasya kanang unang adlaw nga sumala pa sa mga apostol adlaw sa Ginoo ug sa ato pong termino karon adlaw nga Domingo. Ang 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 3 kanang giingon nila nga pagbantay sa kasuguan, wala na nag-refer dito sa kasuguan nga apil ang adlaw igpapahulay. Kung nato ang basahon ang 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 21 kanang kasuguan na gipunting ni San Juan sa 1 John chapter 5 verse 3 kanang paghinigugmaay. Diba? Usa sa mga dakong sugo nga gisulti ni Kristo, higugma ang imong isig katawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. And ang 2 John chapter 1 verse 5 to 6 sumala pa ni San Juan kinalamag kinabuhi kitang tanan pinasupay sa gitawag gugma ug mao kana ang sugo nga kinahanglang tumanon. So di dapat surambawon nato pagsabot kung unsay panguna-una
og presentasyon sa nagsulat ilabi na sa pangunahuna og presentation ni St. John nga mo'y nagsulat sa unang Juan 5:3 nga inyong gigamit. Gigamit na po nila ang San Lucas Kapitulo 5 versikulo 21 na sumala pa nila nga ang Dios lamang daw ang makapasaylo og sala ug tudlo doon na sa gitawag og mga apostol. Basaha ra gud na ninyo tarong og 15 ni sulti din nga ang Dios lang ang makapasaylo og sala. Kadto ng mga kalaban sa tuang Ginoong Jesucristo. Dili si Kristo gisaysa na San Lucas nga naman kay misupak ang mga Hudyo, ang mga Pariseo nga si Kristo mipasaylo og sala ni adtong gitawag og makasasala. So mo na kanami ang Dios lamang magapasaylo og sala, dili ka na statement sa mga apostol kundi statement ka na sa mga kalaban sa atuang Ginoong Jesucristo. And at the same time, yes, ang pagpasaylo nagikan lamang sa Ginoong Dios pero dili kita kabuot nga ang Dios mismo may muhatag og otoridad ngadto sa iyang piniling katawan, especially sa iyang gitawag mga pari sa pagpasaylog sala. San Juan Kapitulo 20 versikulo 23, sumalapas ng Ginoong Jesucristo, si bisan kinsang sala ang inyong pasayloon kini na pasaylo, si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. Makabuot ba kita sa Dios? Makapugong batan niya kung ingon siya bisan kinsang sala inyong pasayloon kini na pasaylo? Nya kinsa man po ilang pasayloon kung walay mangumpisal? Naan ng sakramento sa kumpisal. Wala ang pari maghatag sa iyang absolusyon, ihatag niya nga ako nagapasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug Espiritu Santo. Nga naman kaya otoridad nga iyang gigamit dili otoridad nga gikan sa iyong kagalingon kundi otoridad nga gihatag kaniya sa Dios sa San Juan Kapitulo 20 versikulo 23. Kanang giingon nila nga paghatag og ikapulo nga mabasa daw sa San Mateo Kapitulo 23 versikulo 23 kabalo biyata nga kanang ikapulo dadon sa templo sa Dios. Og ang mudawat ni anang maong ikapulo mao ang mga pari nga iya sa Dios. Yang problema nganong kanang inyong mga pastor nangulikta man. Ikaw nga pastor nangulikta man mo nang ikapulo nga wa mo may katungod sa pagkolekta niya na. So buti pasabot kay nangulikta man mo, inyong gitamakan ang otoridad sa Ginoong Dios o nagpakaurin ingnon mo nga sinugo mo sa Dios kay para makakolekta mo anang 10% o ikapulo. Atong hinumduman ang balang kasutan nagsulti nga ang ikapulo ihatag didto sa mga pari. Dili ihatag didto sa mga pastoy. So, buti pasabot, nakakommit mag usurpation of authority. Nga naman kay, wala pa may katungod nga mudawatan na niya, pagka man kami nagdawat-dawatan na ikapulo. And at the same time, pagturunan sa Ginoong Jesucristo nga dili ihigot ang tao sa gitawag og obligasyon, sa gitawag og na agi-fix nga paghalad. Kung dili ang paghalad, sumala pa sa balaang kasulatan, subay ka na kung unsa ang ato ang kinasing-kasing nga mahalad didto sa Dios. Kinabuhi daw sa gitawag og mga apostol ang tawag ining pagpahulay daw sa adlawng Sabat o sa adlawng Sabado. Alag-alag di sila mapahulay nga sakop man sila sa Judaism, dili man sila sakop sa Seventh-day Adventist. Kanang Seventh-day Adventist ug Judaism layo kay tinain ng mo day connection. Why connection ng Seventh-day Adventist og kining gitawag og Judaism? Normal lang sa mga apostol kaniadtong mapahulay sila sa adlawng igpapahulay nga naman kay naisagop man sila sa relihiyong Judaismo. Pero kanang word na gud nga igpapahulay kung tan-aw na to ang esensya, kanang total rest, total cessation of work, wala nagibuhat sa mga apostol. Nga naman kay kung magpahulay sila sa adlaw igpapahulay, magwali man, manudlo man, unya mag-convert, makigdebate pagani. So buti pasabot ang esensya sa total cessation of work wala nagibuhat sa gitag mga apostol. Hinunua ilaha pang ipang-convert ang tawag ining mga sabadista kaniadto nga sakop sa relihiyong Judaismo, dili sakop sa relihiyong sa Seventh-day Adventist or sektang Seventh-day Adventist. Ingon pa sa atong higala nga naaday biblical connection ang Seventh-day Adventist nga naman kay most of the 28 fundamental doctrines sa SDA nagabase daw sa gitawag og balaang kasulatan. Dili man na enough nga makaingon na tanga tinuod na mo iya mo na sa Ginoo nga naman dili may kamo nagbase sa kasulatan. Kadaghang tawag ining mga sekta karon nga puro nag-angkon nga nagbase sa kasulatan sa ilahang mga doktrina. O in terms of sa pagpahulay sa adlaw nga ikapito or adlaw sa igpapahulay, dili may kamo ni pahulay ana. Gani mas nauna pa ninyo ang Seventh-day Baptist kay before natukod ang Seventh-day Adventist na tong Seventh-day Baptist nga kung asa dito na influence si Joseph Bates nga one of the founders of the Seventh-day Adventist. So kung kana ang prinsipyo
Tungod kay nagabase mo sa balaang kasulatan, so ang mahitabo din daghan na mo tinuod. Nya pila na kabuk iglesia ang gitukod ni Kristo nga usa ra man kabuok. Ang Seventh-day Adventist wala daw nagabase sa gitawag og tradisyon og sugo daw sa simbahan nga o sugo ba sa usa ka gitawag og simbahan. Ay wala ninyo gituman ang gisulti sa balaang kasulatan. Ingon ninyo nagtuman mo sa gisulti sa balaang kasulatan. Ano nga magtuman sa balaang kasulatan nga nag-ingon nga hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug sa sulat. Subot ipasabot isupak din mo ni ana. Ikaduha, ingon pa ni San Pablo ang simbahan ang haligig patukuran sa kamatuoran. Nga naman kay ang simbahan mo siya mutudlo. Dili ang individual nga tao ang gitawag og mutudlo. So kung ang inyong prinsipyo wa mo nagabase sa tradisyon o mo nagabase sa desisyon sa usa ka gitawag simbahan, labi na sa simbahan nga gitugod ni Ginoong Kristo, wala mo nituman sa balaang kasulatan. So ambot ipasabot ka ng inyong claim di ay wala niyo nagibuhat ng inyong claim. Yung pa sa itong higala nga, ang Seventh-day Adventist daw na adoy divine connection claim, pero walay proof. Na daw sila gitawag og prophetic connection claim gihapon, walay proof. Kalayo ra nang tawag ining sa panahong Kristo ug sa 18th street, pertig yung gitawag og layua. Ingon pa nila na daw sila gitawag og messianic connection samot. Nga naman, sa unsang pagyan nagka-connection ang Seventh-day Adventist nga natukod lang man ang Seventh-day Adventist yabtong tawag ining 1863. Then pagkaman ingon niya na do sila gitawag og apostolic connection. Giusan ninyo pagka-connect sa mga apostolos kanibuto naman mo 1863. Kisa man nagtudlo kang Ellen G. White nga naay connection sa mga apostolos, William Miller katong pagkapalpak ni William Miller. Wa man to Espiritu Santo si William Miller. Nga naman, nakatudlo mag sayop. Nya mo na inyong ipanghambog nga na may connection din na. Wala may connection, wala may gitawag og apostolic connection. Kay putol mo, ang inyong connection, putol, paatras, gikan kang William Miller, paatas nga sa mga apostol, wa may connection. Biblical, ingon pa ninyo, ang SDA na ay biblical tawag ini nga connection, claim gihapon, pero walay proof. Puro lang claim, puro lang angkon, pero walay proof. Nya ang ila pag yung giangkon, relihiyong Judaismo. Wala man na sa Biblia ng Seventh-day Adventist. Wala po sa Biblia nga si Ellen G. White, gisugo sa Diyos, aron may mong propeta. Wala po sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist kitagaan og katungod sa Diyos nga mag-implement sa adlong ipapahulay. Wala po sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist kitagaan og otoridad sa Diyos nga mangulikta sa ikapulo. Wala po sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist nga gipanguluhan o gitukod sa mga Amerikano maghimo og gisugo sila nga maghimo og mga butang subay sa gitudlo sa Ginoong Kristo ilabi na sa pagtudlo og pagwali. Wala oy. Nga naman kay ang Seventh-day Adventist naa na ang Biblia. Existido na ang simbahang Katolika una pa ni gawas ang Seventh-day Adventist. So buti pasabot ka ng inyong claim, kutob lang og claim. Wala may proof nga ihatag. Puro lang opinion, wala gitawag og facts. Kasi may tuntuan ang opinion o ang facts. Kanang mugna lang sa una-una or mugna sa mga ebidensya nga kung diin gihatag o giprovide sa mga naay kredibilidad nga mga tao sa pagsulti nga muunin ng hitabo kaniadto og tataw tinaw nga nakasulti sa kasaysayan nga ang Seventh-day Adventist dili gid gikan kang Kristo kung dili gikan sa mga Amerikano na nagikan sa Amerika, dili sa Jerusalem. Narinig lang siya na pinanggit doon sa dasal yung word na Lucifer. And ang nasa isip po niya, pag sinasabing Lucifer, demonyo na. Mali. Kung sasabihin ko sa iyo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. So dito, actually, sige na lang, yan na lang po natin para at least maintindihan po ng lahat. Dito, meron na po silang konklusyon. Pero actually, sa dulo po nito, sabi niya, dapat ang mag-explain ito yung mga Katoliko. For dito pa lang, itong taong ito, itong sulpot na ito, meron na po siyang konklusyon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, doon daw sa Vatican, sumasamba daw po ang mga Katoliko sa demonyo. At
idinideclare na ang demonyo o si Satanas, yan daw po yung Diyos ng mga Katoliko. Yan po yung sinabi po niya. Yan po yung introduction po niya. Yan po yung conclusion po niya before pa niya ipinay yung tinatawag na video. So ibig sabihin, nagbibigay na po siya ng tinatawag na mind conditioning na ipinapakita po niya sa mga manonood po niya na ito yung point ko. Ito yung point niya na ang mga Katoliko sumasamba kay Lucifer. Sumasamba sa tinatawag na demonyo. At ang gagamitin po nila, yung pag-chant ng deacon sa exalted. Yung exalted po kasi, yung liturhiya po ng simbahang Katolika sa panahon ng Easter Vigil. Diba? Yung magkakanta yung kakanta yung tinatawag na deacon or sa atin dito mga pare. Kakantahin po yan pagkatapos yung nakailaw po yung kandila. Yan, kakantahin po yan. And after on that, ayun, magbibigay ng blessing. After on that is yung tinatawag na renewal of baptism sa Novus Ordo po, ha. So yan po. Ito po yung kinukot po niya. And yung portion lang po ng exalted or yung itong ipiniplay po niya, yun lang yung pinapakita po nila. Para sasabihin na tayong mga Katoliko daw po, yun, demonyo daw po yung pinaniniwalaan po natin. So yan po yung ididibang po natin ngayon. So kinaklaro ko lang po. Sige, continue po natin. Hindi po ito paninira. Kayo na lamang po ang mga suga. At panoorin po natin sama-sama. Sabi niya, hindi daw yan paninira. Tayo na lang daw po yung manghusga. Nanghusga ka na eh. Di ba? Sabi mo, si introduction mo pa lang, yung first statement mo pa lang before ka nagbigay ng ibang tinatawag ng mga statement, sabi mo, ang Iglesia Katolika, ang Romano Katoliko sa loob ng Vatican, ayon, dineclare na ang demonyo ang Diyos natin. Ang demonyo yung sinasamba natin. Yan po yung sinabi po niya. So, ibig sabihin, kinokontra po yung sarili po niya. Diba? Kinokontra po niya eh. Sabi niya, sinasamba ng mga Katoliko. Din pagkatapos ngayon, kayo na lang ang humusga. Nanguhusga ka na eh. Sige, mamaya po mga sarap, magbabasa po ko ng mga comments ninyo. Okay, continue natin. So, expose po natin ang bagay na ito. Flammas Deus, Lucifer matutinus invenias. Ide in quam Lucifer qui nescito casum. Grabe, tumatayo yung balahibo ko. Grabe artistahin itong taong ito. Tumatayo yung balahibo ko. Artistahin eh. Bakit po artistahin? Ano naman ang yung nakapagpapatayo sa kanyang mga balahibo po dyan? Ibinanggit lang po ba yung term na Lucifer? Pagkatapos sasabi, ang nasa isip po niya ang demonyo? Mamaya, ididibang po natin yan. Mamaya, sige po. Continue natin. Tingnan nyo yung translation na nasa baba yung translation. At actually, yung translation, hindi po siya correct eh. Yung translation po na nandyan, tinranslate po from Latin to English, pero ang word na Lucifer, hindi po na-translate from Latin to English. Pinanatili po nila yung word na Lucifer, pagpunta doon sa tinatawag na English, Lucifer pa din. Yan po yung point po dyan eh. Yan po yung mga kabulustugang ginagawa po nila eh. Sige, continue po natin. na-research ko din yung Latin word na dinadasal at kung ano yung talagang convert. Tama naman. Ito talaga Ay, mali. Kung talaga nagsusuri ka, yung tinatawag na Lucifer po dyan, ang translation, dalawa. Morning star and light bearer. Bakit Lucifer pa din yung pagdating sa English? So, ibig sabihin, gumagawa kayo ng story para babalahurain ninyo, titirahin ninyo ang Iglesia Katolika. Yan po yung punto dyan eh. So, ibig sabihin, o sa makatwid, meron kayong intensyon na magbibigay kayo ng information taliwas sa kinukot ninyong situation or kinukot ninyong prayer na dinadasal ng mga Katoliko, particularly sa panahon ng tinatawag na Easter Vigil. Continue natin. yung pagkakatranslate sa English. Mali. Yung tinatawag na Lucifer po dyan, Lucifer sa Latin, hindi po itinranslate sa English. Nananatili pa rin pong tinatawag na Lucifer. Tingnan nyo po sa baba. Okay, tingnan nyo po mga sir, para makita po ninyo.
Yung word na Lucifer sa tinatawag na Latin, pagdating doon sa English, yun, same pa din. So sabi niya, tama na yung translation. Ewan ko lang kung marunong ba ito magsalita ng Latin or alam po ba niya yung tinatawag na lingwaheng Latin. O ipapakita po natin mamaya yung translation talaga ayon sa aklat ng Iglesia Katolika. Continue po natin. Christus filius tuus, qui Artistahin. Natatawa ako sa ano niya. Natatawa ako sa actuation po niya. regressus ab inferis, humano generis Natatawa ako sa actuation po niya. Parang apektadong-apektado po siya talaga. So, yun siya mamaya. Continue natin. Lucis, et tecum vivitet regnat in saecula saeculorum. Kinikilabutan ako sa bagay na to, guys. Grabe. So, parang pinapakita po niya talagang tama yung interpretation ko na ang sinasamba ng mga Katoliko, ang major premise po niya, sinasamba ng mga Katoliko ang demonyo, si Lucifer. Kasi nakarinig lang siya na binanggit doon sa dasal yung word na Lucifer. And ang nasa isip po niya, pag sinasabing Lucifer, demonyo na. Mali. Mali po. Actually, itong tinatawag na translation na Lucifer or Lucifer sa English, makikita nyo lang yan doon sa King James Version 1611. At yung word na Lucifer, mababasa po natin yan sa King James Version 1611 doon sa Isaiah chapter 14 verse 12. Then, pagkatapos, sasabi nila, ang demonyo yan. Hindi. Bakit po? Kasi ang Isaiah chapter 14 verse 12 hindi po nagre-refer sa demonyo kung hindi doon sa King of Babylon na kung saan gumagaya po siya or yung attitude po niya or yung tinatawag na yung kagustuhan po niyang makikipantay sa Panginoong Diyos. Pero hindi po yan referring doon sa demonyo. Hindi po. Mali. So, ang pagkakaintindi ng sulpot na ito, actually, sa pagkakalam ko, pastoy po ito eh. Sa pagkakaintindi ng pastoy na ito, sa nakasulat sa banal na kasunang, pag sinasabing Lucifer, ang nasa kanyang isip, ang demonyo na. Hindi po lahat na nagngangalang Lucifer, demonyo na. Hindi po. And at the same time, yung word na Lucifer or Lucifer, hindi po siya proper name. Kung hindi adjective po siya na tumutukoy sa isang tao na merong tinatawag na siya po yung nagdadala ng liwanag and at the same time, nakikipantay po siya sa Panginoong Diyos sa Old Testament. Kasi pagdating dito sa New Testament, ang Panginoong Jesucristo mismo, meron po siyang adjective or sa Bisaya pa na gihulagway kumbaga. Meron po siyang adjective na Lucifer din. Mamaya babasahin po natin yan mga sir. Mga ma'am. So dito, nagkakamali itong taong ito. So, nagbibigay po siya ng information, nagbibigay po siya ng detalye na hindi naman po detalyado. Hindi naman po detalyado. Ito po Okay, ito po yung tinatawag na prayer po niya. Yan na muna natin. Ito po yung prayer po niya. Yan po. Yan po yung actual translation. Siyempre, yung nag-translate po niyan, expert po ng Latin. Expert po ng Latin. Alam po ang grammar ng tinatawag na Latin. So yung second phrase po niya, 'di ba, dalawang tuldok po 'yan. Yung second phrase po niya, flammas eius Lucifer matutinus enveniat. Elie inquam Lucifer quenicet occasum. Christus filius tuus que regressus ab inferis humano generi serenus eluxet et vivit et regnat in saecula saeculorum. So yan po yung binasa ng tinatawag na deacon kanina, yung chinant. Ang actual translation, the word Lucifer, yung naka-red, yung naka-highlight word, the word Lucifer translated po siya sa Aklat Katolika, hindi po Lucifer.
Kung hindi, the morning star. Kaya nga po ang translation, may this flame be found still burning by the morning star. The one morning star, ibig sabihin, pag sinasabing the one particular, iisang persona, hindi dalawa. The one morning star who never sets, na dili mapalong or hindi po mamamatay, the one morning star who never sets, Christ your Son. So itong morning star na lang dito, it refers to Christ your Son. Mali yung interpretation po niya eh. Bakit mo kasi ang interpretation ng sulpot na ito, sinasabi niya na nagiging anak daw po ni Lucifer ang Panginoong Jesucristo. Mali! Mali! Mali po! And yung part ng exalted, Oramos ergo te Domini, ot serious iste in honorim tui nominis consecratus ad noctes huios caligenim destruendam in deficiens perseveret. Et in odorem suavitatis acceptus supernes luminaribus misciator. So ang translation po niya, therefore, O Lord, we pray you that this candle. So ibig sabihin, ang dinadasal po dito, ang dinadasal ng mga Katoliko dito, ang Panginoong Diyos na ang kandilang ito, ang sinasabi dito, we pray that this candle hallowed to the honor of your name. Sino po itong name? Hindi po itong Lucifer. Yung sinasabi po ng demonyo, hindi po, it refers to the God of Israel, the God of Abraham, and the God of Jacob. To overcome the darkness of this night, receive it as a pleasing fragrance and let it mingle with the lights of heaven. So kaya nga, second phrase, may this flame be found still burning by the morning star, the one morning star who never sits, Christ your Son. So itong morning star na ito, it refers to Christ your Son, our Lord Jesus Christ. Kasi sinasabi dito, who, sino po yung antecedent, yung Christ your Son, coming back from death's domain, has shed his peaceful light on humanity and lives and reigns forever and ever. So kaya nga ang sagot po natin is amen. So yan po yung tinatawag na actual translation, yung chinant ng yung kinanta ng diakono na sinasabi po niya, tama yung translation. Si Lucifer yung sinasamba. Sinungaling. Sinungaling itong taong ito. Sinungaling. Sino po ba, lahat po ba, pag sinasabi Lucifer, refer po ba ito sa tinatawag na refer po ba sa demonyo na lahat? Pag sinasabi Lucifer? Hindi po. Bakit po? Kasi meron pong santo na Lucifer yung pangalan. Si Saint Lucifer of Cagliari. Ito po yung isa sa mga kasamakan ni Saint Athanasius of Alexandria, Bishop of Alexandria, na nagtatanggol sa pananampalataya concerning sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kung buhay pa sa Saint Lucifer dito, sasampalin itong taong ito. Bakit mo? Kasi Lucifer yung pangalan po niya, pagkatapos nasa isip niya, demonyo na? Mali! Mali po. O, yun. Another point. Kumusta naman po ang ating Panginoong Jesucristo? Sa Latin, syempre Latin yung binasa eh. O, sa Latin, 2 Peter chapter 1 verse 19, ang sinabi dito, et habemus fermiorem propheticum sermonem que beni facetis and attendentes quasi locenti en caliginoso luco donic dias in locixcat et Lucifer oriator en cordibus vestres. So yung word na Lucifer po dito sa 2 Peter chapter 1 verse 19, it refers to Christ. So ibig po bang sabihin, demonyo po ang Panginoong Jesucristo? So tama yung sa exalted, na yung Lucifer doon, yung morning star doon, nagre-refer sa Panginoong Jesucristo, hindi nagre-refer sa demonyo. So mali. Mali talaga itong sulpot na ito. Saan po nila binasi po ito? Isaiah chapter 14 verse 12, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground which didst weaken the nation? Ang nasa isip nila, ang demonyo po ito. Pero kung titingnan po natin ang whole whole context po niya, itong bright morning star o Lucifer, nagre-refer po ito sa King of Babylon. Kaya nga po yung highlight po natin, King of Babylon, bright morning star. Nagkatapos itong bright morning star nandito,
it refers to is this the man who shook the earth and made kings tremble? Is this the man who destroyed cities and turned the world into a desert? So ibig sabihin, itong morning star na nandito sa Isaiah chapter 14 verse 12, hindi po tumutukoy sa spiritual being. Kung hindi, tumutukoy po ito sa tao na nakikipantay sa Panginoong Diyos like kay sa demonyo na yung si Satanas. Oh, di ba? Oh, ngayon, oh, tama po ba yung interpretation po natin? Baka sasabihin nila na, ano yan, sa Katoliko yung interpretation na yan. Oh, tanungin natin. Si Martin Luther mismo, yung sulat po niya na The Luther's Work, chapter 16, verse 140, sa preface po niya to the prophet Isaiah, commentary po niya ito sa chapter 14. Yung ano po natin, yung binanggit po natin talata. Anong sabi ni Martin Luther? How you are fallen from heaven, Lucifer. This is not said of the angel who once was thrown out of heaven, but of the king of Babylon. So yung nasa isip ng pastor na ito, pag sinasabing Lucifer, ang demonyo na, yung anghel na nahulog from heaven, patungo din sa libutang ito, according sa ama po ng mga protestante, actually, apo na lang po ito kasi ano po ito, fundamentalist po ito eh. Yung chapter 14 verse 12, nagre-refer po yan doon sa King of Babylon. Hindi po yan nagre-refer doon na yung angel na who once was thrown out of heaven. Hindi. O, pangalawang ama ng mga protestante, John Calvin. O, anong sinabi dito? The exposition of this passage, the Isaiah chapter 14 verse 12, which some have given as if it referred to Satan, has arisen from ignorance. Ano dito? The exposition of this passage, which some have given as if it referred to Satan, has arisen from ignorance. Ignorante po itong pastoy na ito. Ignorante. For the context plainly shows that these statements must be understood in reference to the king of Babylonians. Yan po mga sir. So, pag sinasabing Lucifer, hindi po yan nagre-refer kay Satanas na. Pero, pagdating po ng mga panos Iglesia Katolika, ginamit po yung salitang yan, ginamit po yung tinatawag na termino yan, nagre-refer doon sa tinatawag na demonyo. Bakit po? Kasi alam naman po ng mga Katoliko na ang demonyo ay siya po yung anghel ng liwanag. Pagkatapos na nagkipatay po sa Panginoong Diyos, ayun, nahulog po sa tinatawag na pagkademonyo. Pero yung Isaiah chapter 14 verse 12, hindi pa nagre-refer sa spiritual being. And yan po according po sa mga ama ng ano po nila, ng mga protestantismo. So kaya nga itong kinanta po ng deacon sa panahon po ng itong panahon ng Easter Vigil, hindi po ito nagre-refer sa demonyo. Number one, yung sinasabi po niya, ang Vatican nananalangin sa demonyo, hindi po yan totoo. Walang demonyong sinabi po dyan. And ang turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, now this is the Catholic faith. We worship one God in the Trinity, and the Trinity in unity. Kasali ba ang demonyo sa Trinity? And nakakomit po ito ang taong ito ng tinatawag na fallacy of argumentum ad verecundium. Bakit po? Kasi again, hindi po siya yung authority to interpret our books. Hindi po. So kaya nga tayo po nag-i-interpret po ngayon ayon sa katuruan ng Iglesia Katolika. Number 2, sabi pa niya, i-declare daw po ng simbahang Katolika na si Lucifer ang sinasamba natin bilang Diyos. Wrong! Wala ka pong mabasa po dyan na si Satanas, na sinasabi Lucifer na sa isip mo, yan po i-declare po ng Diyos. Hindi! Mali yung pagkakaintindi mo. At alam ko po na hindi ka po marunong magsalita, bumasa, at yung grammar ng Latin, kaya nga po nagkawendang-wendang po yung interpretation po ninyo. At doon po kayo nagbibe sa interpretation na kagaya nyo po na walang alam at ignorante sa salitang Latin. Yan po. Di ba? Oh. So, actually, hindi po tayo galit ha. Hindi po tayo nagagalit. Sinasabi lang po natin ang totoo. At ini-expose po natin yung kaignorantihan po nila. Yung very poor translation and understanding po nila patungkol sa exalted na prayer sa panahon ng Easter Vigil. So itong taong ito, sinungaling. Itong taong ito, tika muna.
Itong taong ito, sinungaling. And alam naman po natin na ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. So itong taong ito, anak po ito ng dyablo. Continue po natin kasi 4 minutes po yan. So at least, klinaraw po natin ha. Klinaraw po natin that the word Lucifer, hindi po yung ibig sabihin demonyo na. Hindi. Kasi meron po tayong santo na ang pangalan po niya Lucifer. Pagkatapos ang Panginoong Jesucristo, ang nature po niya Lucifer. Kasi ang word po kasi na Lucifer, from the word luce and fere. Ibig sabihin, luce means light, fere means bearer. And again, according sa mga known dictionaries, Latin dictionaries, pag sinasabing Lucifer, dalawang translation. Dalawang translation. Number 1 translation po niya, light bearer. Number 2 translation po niya, morning star. So pag meron magta-translate from Latin to English, pag makakita po sa ng word na Lucifer, so ang translation, morning star. Kaya nga po, ang 2 Peter chapter 1 verse 19, yung translation po nila, morning star. Yung word na Lucifer, doon sa Latin. Morning star yung translation. Yan po. Oh. So itong taong ito, nananaginip. Yun. Nakapalano po sila, baka yun na, parang feeling po nila, ang dami-dami ng makatoliko na maano ko dito, madenggoy ko nito. Oh, sabi pa niya, i-share niyo itong video na ito. Itong sagot po natin, i-share din po ninyo ito. Bakit po? Para marami mga katoliko na makikita po ang taong ito na yun, nagpapakaanghel po ng liwanag. Yan. So, continue po natin. Po doon, dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus. Wrong, mali. Diyan pa lang, mali na yung ano eh. Mali na yung tinatawag na interpretation po yung sa exalted. Klaro-klaro po yung ano. Klaro-klaro po yung translation. Yung morning star na nandyan, yan po yung anak ng Panginoong Diyos na kung saan ang Panginoong Jesucristo. Klaro ka sa translation, no? May this flame be found still burning by the morning star. Pag sinasabi yung by the morning star, kung saan pa, sa grammar pa, particular. Noun po siya. The one morning star, another particular term naman, who never sits, sino yan? Christ your son. Hindi po yung morning star or Lucifer po dyan, ang ama, hindi, mali. Mali po. Mali. Mali po. Talagang itong mga sulpot na ito, ano po sila, nagsisika po silang mandilang ng mga Katoliko eh. Sige, continue natin itong kamangmangan po niya. So, mas malala po ito sa Mormons, no? Kasi yung Mormons, ang paniniwala nila, si Lucifer, si Satan, at si Jesus ay magkapatid. Pero mas malala to. Kasi, sinasabi nila na si Lucifer ay... Ito, meron po siyang pinakitang ano, meron po siyang pinakitang tinatawag na picture, Saint Lucifer. Meron pong ano diyan, Presbyteros. Refer po yan kay Saint Lucifer o Saint Lucifer of yung kasama ni ano, ni Saint Athanasius. Hindi po refer sa Lucifer. Sinungaling talaga itong mga taong ito. Grabe ka sinungaling. Sinungaling na sinungaling. Yung image na nandyan, hindi po yan refer sa Panginoong Jesucristo. Hindi pa refer sa Diyos Ama. Refer po yan doon kay Saint Lucifer of Cagliari, kung hindi ko nagkakamali, yung term po niya. Nakasama na si Athanasius na nagtatanggol sa pananampalataya concerning sa pagka-Diyos ang ating Panginoon Kristo against Arians. Sinungaling itong sulpot na ito. Mamaya po, magbabasa po ako ng mga comments. Mga sira, pasensya na po. Mag-continue lang muna po ako. anak daw ni Lucifer, si Satan, si Jesus Christ. So, para bang Meron pa siyang highlight na pa-circle-circle pa doon sa name na Lucifer. Es na ngayong nilagay, ibig sabihin Sancto. Sanctus Lucifer. Hindi po siya Diyos. Di ba? O, tingnan niyo po. Yung nakalagay na nakalagay na name, di ba? Merong S, then pagkatapos that Lucifer. Di ba? Oh. Kung Diyos pa yan, hindi po yan S yung nakalagay po dyan. Dapat D. Deus Lucifer. Dapat ganyan. Hindi S. Kasi pag S po yung nakalagay sa Latin, Sanctus Lucifer or Sancti Lucifer. Yan, ito, Presbyteros po yan, yung presbyter, ibig sabihin pari. Yan, martir. Ito, yan po yan, martir po yan eh. Oh, so namatay po yan dahil sa pananampalatayang Katolika.
So dyan pa lang, yun, itong taong ito sinungaling. Ignorante. Ignorante, mangmang. Talagang delikado po yung delikado po yung kasinungalingan sa harap at pag-iisip po ng mga taong mangmang. Magiging totoo po yan. Kagaya sa ginagawa ng taong ito. Mangmang po ito eh. Meron pa siyang parang visual aid kung baga na pinalit nila ang Panginoong Kristo kay Lucifer. Pagkatapos ang binigay po ng image Sancti Lucifer. Hindi po Dies Lucifer kasi sa Latin yung itong Diyos po kasi Dies. Or Deus or tinatawag na Dominus or Domini. Yan. So dapat ang nakalagay po diyan hindi po S. Lucifer. Dapat ang nakalagay D. Lucifer. Dito sinungaling. Diba? Sinungaling na sinungaling. Continue natin. Palitan nila na yung God the Father, si Lucifer. Sinungaling. Sinungaling. Walang katuruan ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana na ang demonyo ay Diyos natin. Hindi. Klarong-klaro po itong katuruan ng Iglesia Katolika. Ito, babasahin ko po para po sa inyo. Babasahin ko po mga sir ha. Para at least matauhan itong sulpot na ito. Okay. The Creed, kwe. Ang sinabi po nito, whoever wishes to be saved needs above all to hold the Catholic faith. Unless each one preserve this whole and inviolate, he will without doubt perish in eternity. But the Catholic faith is this, ito yung pananampalatayang Katolika, that we adore one God in the Trinity and the Trinity in unity. Hindi po kasali ang demonyo po dyan o si Lucifer. Hindi po. Hindi po. Talagang naaawa ako sa pag-iisip ng mga taong ito. Pinapakita po nila yung kamangmangan po nila eh. Pinapakita po nila sa mga tao sa social media yung kaignorantihan po nila concerning religious truths. Sinungaling! Continue natin. So hindi ko alam kung totoo ba to, pero meron tayong video na makikita at Sabi niya, hindi ko alam kung totoo ba ito, pero meron siyang conclusion. Di ba? Sa first ano pa lang niya, meron na siyang conclusion na sinasamba, idinidikta ng mga Katoliko na si Lucifer yung Diyos at sinasamba ng mga Katoliko. Sinungaling! Sinungaling! Sinungaling. Pag makita niyo po ito sa social media, sabihin niyo sinungaling. Sinungaling. At alam naman po natin kung sino po yung ama ng kasinungalingan, ang Diablo. Ang Diablo po. Ang Diablo. So at least nakapag-react po tayo, nakapag-comment po tayo. Hindi lang po natin nauubusin to lahat yung mga video po niya kasi iisa lang po yung argumento po niya. Iisa lang po. Sabi pa niya, strategy daw yan ng demonyo na mandili lang. Yan po yung strategy ninyo eh. Ang ginagawa nila, magpapahayag po sila ng mga bagay na hindi po alam ng mga ignoranting Katoliko. Bakit po? Kasi kapag alam po ng mga ignoranting Katoliko, hindi po na isasabi po yun. Kasi matatanggalan po sila ng maskara eh. So isasabi po nila yan para doon sa mga ignoranting Katoliko, para at least out of the hundreds, meron po silang makuha at least 10, 20, 30, 40, yun. Yan po yung target ng marketing strategy po ng mga sulpot na ito eh. So kaya nga, kung gaano kadami ang viewers sa post ito, dapat i-share po natin kung hindi lang po ako, kung meron pa pong nagre-react po nito, i-share po natin para matanggalan po ng maskara ang sulpot na ito na ginamit po siya ng Diablo na ama po niya ang demonyo. Yan po.